Noong 1996, ang ilang bahagi ng Los Angeles ay nahulog sa mga kamay ng mga malulupit na kriminal na pinoprotektahan ang kanilang mga masasamang gawain sa pamamagitan ng pagpatay sa sinumang pumapasok sa kanilang teritoryo. Sa isang lugar sa lungsod, hinayjack ng isang gang ang isang bus na may 30 pasahero dahil nangahas ang driver na dumaan sa kanilang teritoryo. Ang taong masigasig na pumipigil sa mga thugs ay si John Spartan, na nakakuha ng alias na Demolition Man para sa kanyang ugali na pag-iiwan ng trail of destruction kapag tinutugis niya ang mga kriminal. Habang papunta sa headquarters ng gang, sinabi ni Spartan sa opisyal na si Bill Cobb, na meron siyang kutob na ang leader ng gang ay ang baliw na si Simon Phoenix. Sa kanilang pagdating, tumalon si Spartan sa tuktok ng gusali at pinatay ang ilang mga thug, habang pinapanood siya ni Phoenix mula sa mga monitor. Ang kriminal na si Phoenix, na galit sa pagdating ni Spartan, ay nilagyan ng butas ang ilang bariles ng gasolina habang papalapit ang pulis sa kanyang lokasyon. Matapos patayin ng ilan pang goons, nakarating na si Spartan sa silid kung saan naghihintay si Phoenix. Tinanong niya si Phoenix kung nasaan ang mga hostage, ngunit tumanggi itong ibunyag ang kanilang lokasyon. Nang magbanta si Spartan na papatayin si Phoenix, binalaan siya ng kriminal na nakatayo siya sa isang pool ng gasolina, at handa siyang sindihan ito. Dahil hindi makagalaw si Spartan, mahinahong sinindihan ni Phoenix ang isang sigarilyo at itinapon ito sa sahig na natatakpan ng gas. Nang masindihan ang gasolina, umatras si Spartan mula sa apoy at sumugod kay Phoenix. Tinanong muli ni Spartan si Phoenix kung saan niya itinatago ang mga pasahero ng bus, habang inaatake nila ang isa't isa. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Phoenix na magsalita, kaya pinatumba na siya ni Spartan at dinala siya palabas sa nasusunog na gusali. Muntik nang hindi makatakas sina Spartan at Phoenix nang nagsimula ng sumabog ang mga bariles. Matapos ang pagsabog, pinagalitan ng police chief si Spartan sa pagtugis kay Phoenix, dahil hindi naman siya ang nakatalaga sa kaso. Nang tanungin ng chief si Spartan tungkol sa mga bihag, sinabi niyang nagsagawa siya ng thermal scan para hanapin sila, ngunit nakita niya lamang ang mga tauhan ni Phoenix. Narinig ni Phoenix ang pag-uusap at iginiit na mali si Spartan. Hindi nagtagal, ipinaalam ng isang bumbero sa chief na nakahanap sila ng humigit kumulang 30 bangkay sa mga guho ng gusali. Sinabi ni Phoenix na sinubukan niyang sabihin kay Spartan ang tungkol sa mga hostage, ngunit walang pakialam ang pulis. Nagsimulang mag-alala si Spartan nang pinayuhan siya ng hepe na maghanap na siya ng magaling na abogado. Sa lalong madaling panahon, si Spartan ay hinatulan ng hindi sinasadyang pagpatay, at hinatulan na gumugol ng 70 taon sa cryostasis. Bilang bahagi ng rehab program, si Spartan ay ilalagay sa ilalim ng synaptic suggestion habang siya ay nasa kanyang frozen state. Sa sandaling matapos si Warden William Smithers na basahin ang pangungusap, inilagay na si Spartan sa isang cylindrical encasement. Habang pinupuno ng likido ang container, kumuha ang warden ng isang canister at ikinarga ito sa cryogenic machine. Isang bola ng kemikal ang na-release sa container ni Spartan, na agad siyang pinatigas sa isang iglap. Makalipas ang 36 na taon, ang Los Angeles ay pinagsama na ngayon sa San Diego at Santa Barbara, upang mabuo ang megacity na tinatawag na San Angeles. Sa panahong yun, si Lieutenant Lanina Huxley ay tinawagan si Smithers upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa cryopenitentiary, habang siya ay nagpapatrolya sa mga lansangan. Tiniyak ng warden na walang dapat ipag-alala dahil frozen ang mga bilanggo. Si Huxley ay nagmaneho pabalik sa istasyon, at sinabi kay Smithers na dismayado siya sa kawalan ng aktibidad. Samantala sa ilalim ng mga imburnal, si Edgar Friendly ay tumitingin sa kanyang periscope upang pagmasdan ang isang van na umalis pagkatapos maghatid ng pagkain sa isang restaurant. Sa palagay ni Edgar ay darating ang isa pang van sa loob ng 12 oras, at sinabi na masyado ng predictable ang pagdalaw ng mga kalakal sa lungsod. Samantala sa istasyon ng pulisya, ang kapitan na si George Earl ay nagbigay ng warning kay Huxley, dahil tila inaasam niyang may mangyaring krimen para makakuha siya ng aksyon. Pagpasok ni Huxley sa kanyang opisina, pabulong niyang minura ang hepe, dahilan upang bigyan siya ng automated machine ng multa para sa pagmumura. Sinundan ni Officer Alfredo Garcia ang lieutenant, at sinabi sa kanya na medyo intense ang kanyang engkwentro sa hepe. Tinanong ni Huxley si Garcia kung hindi ba siya naboboard sa paghabol sa mga taong lumalabag sa curfew o iba pang mga salarin na nagsasabi lang ng mga bastos na biro. Sinabi lang sa kanya ni Garcia na kontento na siya sa kanyang kasalukuyang trabaho.
Gayunpaman, si Huxley ay naboboard na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil sa kakulangan ng mga hamon sa mga lansangan. Sa Cryo Penitentiary, in-unfreeze ng warden si Phoenix para sa kanyang parole hearing. Habang binibigyan siya ng briefing tungkol sa gagawing paglilitis, nilait ni Phoenix ang warden at biglang binigkas ang salitang teddy bear, dahilan para ma-unlock ang kanyang shackles. Agad na inatake ni Phoenix ang mga gwardya, na nagtataka kung paano nalaman ng bilanggo ang password sa handcuff. Pagkatapos niyang patayin ang mga ito, kinuha ni Phoenix ang mata ng warden at hinawakan ito sa harap ng retinal scanner upang buksan ang pinto. Habang papalabas ng pasilidad si Phoenix, nakatanggap ang police station ng alerto para sa code 187 mula sa central computer. Hindi nakilala ng mga pulis ang code, kaya tiningnan ito ni Huxley sa computer. Hindi nagtagal, nabigla sila nang malaman na ito ay murder-death-kill, na hindi pa nila na-encounter sa mahigit 16 na taon. Lalo silang natakot nang ipakita sa kanila ng computer ang live footage ni Smither na gumagapang sa sahig, bago siya namatay mula sa kanyang matinding pinsala. Hinanap ni Huxley ang listahan ng mga bilanggo na naka-schedule para sa parole sa araw na yun, at natuklasan na isa sa kanila ay si Simon Phoenix. Sinubukan ni Huxley na maghanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Phoenix sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang access code, ngunit sinabi ni Bill Cobb na hindi siya nakakode dahil siya ay nasa frozen state, bago ang lungsod ay nagtanim ng mga chips sa mga residente. Habang binabasa ni Huxley ang tungkol sa record ng pag-aresto kay Phoenix, ipinaalam sa kanila ng computer na mas marami pang pinatay si Phoenix bago umalis sa Cryo Penitentiary. Hinanap ni Huxley ang lokasyon ng kriminal sa pamamagitan ng pag-track sa sasakyang ninakaw niya. Sa lalong madaling panahon, nalaman ni Phoenix na nakakuha siya ng mga bagong kasanayan nang huminto siya sa isang information booth para hanapin si Edgar Friendly. Nang makita niya ang file ni Edgar, bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang ulo, na nagmungkahi na patayin niya si Edgar. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal sa lugar, habang ginagamit niya ang computer upang malaman kung saan pwedeng makakuha ng mga baril. Gayunpaman, ang pulisya ay walang ideya kung paano haharapin si Phoenix dahil sa kanilang kakulangan ng karanasan. Sa sandaling yun, inactivate ni Phoenix ang anti-graffiti mechanism sa dingding upang patayin ng isa sa mga pulis na nakatayo sa malapit. Pagkatapos ay binugbog niya ang natitirang mga opisyal gamit ang kanyang mga kamay, at tinuya ang mga pulis na nanunood sa kanya mula sa mga security camera sa istasyon. Samantala, si Dr. Raymond Cocteau, ang taong namamahala sa malaking lungsod, ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa insidente, kasunod ng pagtakas ni Phoenix. Dahil dito, tinawagan niya si Chief Earl at sinabihan siyang gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang mahuli ang nakatakas na bilanggo. Samantala, nalaman ni Huxley na si Spartan lamang ang nakagawa ng pag-aresto kay Phoenix, kaya iminungkahi niya na i-unfreeze si Spartan upang mahanap at mahuli muli ang tumakas na bilanggo. Hindi nagtagal, kinuha nila si Spartan mula sa cryostasis at ibinalik siya sa puwersa ng pulisya, sa kabila ng mga pangamba ni Captain Earl. Matapos magkaroon ng malay si Spartan, nalaman niyang namatay ang kanyang asawa sa Great Earthquake noong 2010, at hindi alam ang kinaroroonan ng kanyang anak. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Huxley na nakatakas si Phoenix mula sa bilangguan ng umagang yun, at nakagawa na ng 11 pagpatay. Humingi ng sigarilyo si Spartan, ngunit sinabi sa kanya ni Huxley na ipinagbabawal na ito dahil ang anumang bagay na itinuturing na hindi malusog ay idineklara ng ilegal. Hindi nagtagal, nakatanggap ng multa si Spartan mula sa computer pagkatapos niyang magmura nang malaman niyang ipinagbabawal na din ang alak, karne, at contact sports. Sinabi sa kanya ni Earl na maghanda na upang hanapin si Phoenix, ngunit tumanggi si Spartan, dahil nakulong siya in frozen state nang mahuli niya ang baliw na taong yun, 36 na taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, sinabi ni Earl na wala siyang choice kundi arestuhin muli si Phoenix, kung ayaw niyang bumalik sa cryostasis. Ipinaalam ni Huxley kay Spartan na nahihirapan silang matrack si Phoenix dahil wala siyang chip implant sa kanyang kamay. Nang sabihin ni Spartan na masyadong fascist ang paglagay ng implant, sinabi sa kanya ng hepe na meron din siyang isa sa kanyang kamay. Iginiit din ni Earl na hindi nila kailangan ng tulong ni Spartan dahil nahulaan na ng computer ang mga sunod na galaw ng kriminal. Gayunpaman, naniniwala si Spartan na si Phoenix ay pupunta sa isang lugar kung saan maaari siyang magnakaw ng mga baril, na ngayon ay matatagpuan na lamang sa mga museum.
Hindi nagtagal, nakarating na si Phoenix sa San Angeles History Museum, gaya ng naunang hula ni Spartan. Ang bilanggo ay dumiretso sa Arsenal Room, matapos malaman ang lokasyon nito mula sa kiosk. Samantala, sina Spartan, Huxley at Garcia, ay pumunta sa museum, bagamat nag-aalinlangan pa rin si Huxley na magtatagumpay si Phoenix sa pagkuha ng mga armas dahil nakaimbak ang mga ito sa isang maximum security exhibit. Nang makarating sa Arsenal Room, tumalon si Phoenix sa tuwa bago sinubukang basagin ang display gamit ang kanyang mga kamao. Nang nabigo siya, ihinampas ni Phoenix ang isa sa mga bantay ng museum sa salamin, na naging sanhi ng pagkabasag nito. Kinuha ni Phoenix ang isang shotgun at ginamit ito para basagin ang iba pang mga display na naglalaman ng mas malalakas na armas. Kalaunan, si Spartan at ang kanyang mga kasama ay lumapit sa museum na armado ng glow rod, na maaari lamang makastun sa target nito. Yes, so. Sinabihan ni Spartan ang dalawa pang pulis na hintayin siya sa labas, at bigyan siya ng 10 minuto para arestuhin si Phoenix. Hindi nagtagal, nahanap na ni Spartan si Phoenix, ngunit agad siyang binaril ng kriminal sa sandaling nagpakita siya. Habang nagtitake cover si Spartan, nakahanap siya ng isang shotgun sa sahig at ginamit ito para gumanti ng putok kay Phoenix, na naging sanhi ng pag-atras ng kriminal sa isa pang silid. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Spartan na nagtatago si Phoenix sa likod ng isang kiosk malapit sa isang lamp. Dahil dito, pinaputukan ni Spartan ang lamp, na nahulog sa sahig na salamin. Bumagsak si Phoenix sa isang exhibit ng downtown Los Angeles, na na-preserve pagkatapos tamaan ng lindol ang lungsod noong 2010. Hindi nagtagal, bumangon si Phoenix at muling pinaputukan si Spartan, na naging sanhi upang mahulog siya sa parehong lugar. Sinubukan ni Phoenix ang isang malakas na laser gun kay Spartan, ngunit ang pulis ay nagawang maiwasan ito. Nawala ni Phoenix ang kanyang sandata, kaya nagpatuloy siya upang talunin si Spartan gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Ihinagis ni Spartan ang isang lumang TV kay Phoenix upang itumba siya, at pagkatapos ay ginamit niya ang glow rod upang makuryente ang preso habang nakatayo siya sa isang puddle. Ilang sandali pa, nakuha muli ni Phoenix ang laser at pinaputok ito kay Spartan, dahilan para magtago ang pulis. Tumakbo si Phoenix palabas ng museum at kalaunan ay nakita si Cocteau at ang kanyang assistant na si Bob. Sinubukan ng kriminal na patayin si Cocteau, ngunit tila hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. Tinanong ni Cocteau si Phoenix tungkol sa memorya na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang ulo, na nag-uutos sa kanya na patayin si Edgar Friendly. Inulit ni Cocteau ang utos kay Phoenix, ngunit ang kanilang hindi nakatakdang pagpupulong ay naantala nang maabutan sila ni Spartan. Pagkaalis ni Phoenix, pinasalamatan ni Cocteau si Spartan sa pagligtas sa kanyang buhay, at inimbitahan siya sa isang hapunan mamayang gabi. Sa restaurant, ipinagmalaki ni Cocteau kay Spartan kung paano niya ibinalik ang kaayusan sa kalakhang lungsod, noong walang iba kundi kaguluhan at pagkawasak. Sinabi sa kanya ni Spartan na mas gusto niyang manirahan sa ibang lugar dahil sa mahigpit na mga patakaran sa San Angeles. Naniniwala si Cocteau na si Spartan ay dapat na pinatay dahil sa kanyang mga krimen, kaya dapat siyang magpasalamat na pinili nilang ilagay siya sa cryostasis sa halip na bitayin siya. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Spartan na ang kanyang frozen state ay hindi biro, dahil nagkaroon siya ng mga bangungot tungkol sa mga taong nasusunog sa headquarters ni Phoenix. Habang kumakain sila, biglang napansin ni Spartan ang mga kahina-hinalang lalaki sa labas ng restaurant, kaya hinabol niya sila. Hindi nagtagal, lumabas si Edgar at ang kanyang gang mula sa mga imburnal upang pagnakawan ang van na naghahatid ng pagkain sa restaurant. Itinumba ni Spartan ang ilang miyembro ng gang, kaya nagpadala si Edgar ng mas maraming tauhan upang harapin siya. Nang makita ni Spartan ang mga gangster na humahabol sa kanya, pinutol niya ang lubid ng isang tent, na naging sanhi ng pagkahulog ng canvas sa mga humahabol. Habang ang mga manonood ay nag-cheer para kay Spartan, si Edgar at ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay umatras na sa mga imburnal na may dalang pagkain. Hinawakan ni Spartan ang isa sa mga lalaki para atakihin siya, ngunit huminto nang malaman niyang nagnanakaw lang sila ng pagkain. Ipinaliwanag ni Cocteau na ang mga taong yun ay kilala bilang mga scrap, na piniling tumira sa ilalim ng mga imburnal at inabandonang mga tunnel sa halip na mamuhay ng maginhawa sa kalakhang lungsod. Ipinaalam ni Bob kay Spartan na ang mga scrap ay ang huling natitirang elemento ng kriminal sa lungsod, at ginagawa na ang mga plano upang dispatsahin ang mga ito.
Kalaunan ng gabing yun, pagdating ni Cocteau at Bob sa kanilang opisina, nakita nila si Phoenix na naghihintay sa kanila. Sinabi ni Phoenix kay Cocteau na masaya siya sa mga bagong kasanayan at kaalaman na nakuha niya sa panahon ng kanyang frozen state. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Cocteau na ang mga kasanayang yun ay ibinigay sa kanya upang mapatay niya si Edgar Friendly. Pinaalam sa kanya ni Phoenix na kailangan niya ng higit pang mga tauhan upang maisagawa ang kanyang misyon, kaya binigyan niya si Cocteau ng isang listahan ng mga kriminal na gusto niyang palayain mula sa cryopenitentiary. Sa kabilang banda, dinala ni Huxley si Spartan pabalik sa kanyang apartment na puno ng 20th century memorabilia. Sinabi sa kanya ni Huxley na nilibugan siya nang mapanood niya ang pakikipaglaban nito kanina, kaya niyaya niya itong makipagtalik sa kanya. Naguguluhan si Spartan sa alok, ngunit pumayag din siya. I was wondering if you would like to have sex. Here? Mm-hmm. With you? Oh yeah. Pagkatapos ay pumunta si Huxley sa isa pang silid at bumalik na may dalawang virtual reality helmet. Pagkatapos ilagay ang aparato, sinabi niya sa kanya na maaari na silang magsimulang mag-TikTok. Sa sandaling ipikit ni Spartan ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nakikipagtalik kay Huxley, ngunit sa lalong madaling panahon ay nadismaya siya sa kawalan ng physical contact, kaya itinigil niya ito. Sinabi ni Spartan na gusto niyang gawin ito sa makalumang paraan, ngunit ang ideya ay masyadong nakakadiri para sa babae. Sinabi niya kay Spartan na ang paghalik at iba pang aktibidad sa paglilipat ng likido ay ipinagbabawal dahil sa mga sakit na dulot ng mga ito. Sinubukan ni Spartan na halikan si Huxley, ngunit sinabihan niya itong umalis na sa kanyang apartment. Pagkatapos ay pumunta na si Spartan sa kanyang apartment at nagload ng disk na ibinigay sa kanya ni Huxley kanina. Ang disk ay naglalaman ng security footage na nagpapakita kay Cocteau na nilapitan ni Phoenix pagkatapos atakihin ng kriminal ang museum. Nakita ni Spartan na tila hindi natatakot si Cocteau kay Phoenix, kahit na tinutukan siya ng baril ng kriminal. Nang sumunod na araw, humingi ng paumanhin si Spartan kay Huxley sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng sweater, na ginantsilyo niya noong nakaraang gabi. Nagtataka si Spartan kung paano siya nagkaroon ng kaalaman sa paggantsilyo, kaya sinabi sa kanya ni Huxley na ang kakayahan ay itinanim sa kanya noong nasa frozen state siya bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Nang suriin nila ang pamamaraan ng rehab ni Phoenix, nagulat sila nang malaman na siya ay na-program upang maging isang mas mahusay na killer. Sinabi ni Huxley kay Spartan na ang Cocteau Industries ang nag-develop ng program, kaya nagpasya sila na pumunta sa opisina ni Cocteau upang harapin siya tungkol kay Phoenix. Nang makarating si Spartan sa video conference room, humingi ng paumanhin si Cocteau sa pamamagitan ng mga monitor, at sinabi na hindi siya maaaring dumalo ng pisikal dahil nakikipagdeal siya sa mga mahahalagang bagay. Sinabi ni Spartan ang kanyang mga hinala na may kinalaman si Cocteau sa pagtakas ni Phoenix. Gayunpaman, sinubukan ni Cocteau na lumayo sa issue, sa pamamagitan ng pagmumungkahi na si Spartan, hindi si Phoenix, ay malamang ang sumira sa museum. Matapos barilin ang mga monitor, nagawa ni Spartan na makarating sa opisina ni Cocteau at itinutok ang isang baril sa kanyang ulo. Nagbabala si Spartan na hindi niya makokontrol si Phoenix, ngunit pinagsawalang bahala lang ito ng lalaki. Inutusan niya si Huxley na ibalik si Spartan sa cryostasis dahil wala na siya sa kontrol. Sa halip na bumalik sa bilangguan, hiniling ni Spartan kina Huxley at Garcia na tulungan siyang hanapin si Phoenix sa ilalim ng mga imburnal. Sinabi niya na hindi nila mahanap ang kriminal dahil hindi nila minomonitor ang mga imburnal, at ang mga pulis ay natatakot na pumunta doon. Sa ilalim ng mga imburnal, kalaunan ay nagawang makasalubong ng tatlo si Edgar, habang pinagmamasdan nila ang kagandahan ng isang 1970 model Oldsmobile. Sinabi nila kay Edgar na hindi nila siya tinutugis, ngunit binalaan nila siya na gusto siyang patayin ni Cocteau. Samantala, binibriefing ni Phoenix ang gang ng mga lalaki at babae, nakakalaya lang mula sa cryopenitentiary. Sinabi niya sa kanila na malapit na nilang patakbuhin ang lungsod kapag napatay na nila si Cocteau. Bilang isang bonus, maaari din nilang patayin si Spartan, na naglagay sa karamihan sa kanila sa ilalim ng cryostasis. Hindi nagtagal, habang sinusuri ang mga imburnal, nadatnan ni Phoenix at ng kanyang gang sina Spartan at Edgar. Sinimulan ng mga goons ang pagbaril sa mga pulis, na nagudyok sa kanila na tumakbo para magtago. Nakita ni Phoenix na nagtatago si Spartan habang pinoprotektahan niya ang isang sibilyan, kaya itinutok niya ang kanyang armas sa pulis. Ngunit bago pa man siya makapagpaputok,
Nakita siya ni Edgar at pinaputukan niya ang footpath kung saan nakatayo si Phoenix, na naging sanhi ng pagkahulog ng kriminal sa lupa. Nang mabigong patayin si Spartan, tumakas si Phoenix sa ibabaw at nagmaneho palayo gamit ang police car ni Huxley. Bago pa siya makalayo, hinabol ni na Huxley at Spartan si Phoenix gamit ang Oldsmobile mula sa mga imburnal. Habang papalapit sila kay Phoenix, pinaputukan ni Spartan ang gulong ng sasakyan, ngunit inactivate ni Phoenix ang auto-inflate at tumakas. Sinabihan ni Spartan si Huxley na siya na ang magmaneho, at pagkatapos ay tumalon sa sasakyan ni Phoenix. Inactivate ni Phoenix ang auto-drive at sinubukang itulak si Spartan palabas ng sasakyan. Habang nagpupumiglas sila, sinabi ni Phoenix kay Spartan na napatay na niya ang mga pasahero ng bus na ginawa niyang mga hostage noong 1996 bago pa man sumabog ang gusali. Habang nakahang si Spartan sa sasakyan, sinuntok siya ni Phoenix ng ilang beses, ngunit nakahawak siya at tinapon si Phoenix palabas ng sasakyan. Sinubukan ni Spartan na ihinto ang sasakyan, ngunit nabigo ang computer na sundin ang kanyang instruksyon. Nagawa niyang isara ang autopilot, ngunit nawalan ng kontrol ang sasakyan. Matapos matamaan ng sasakyan ng isang glass display sa labas ng isang gusali, nagsimula itong mapuno ng foam upang protektahan si Spartan. Ilang sandali pa, dumating si Huxley sa pinangyarihan, at tinulungan si Spartan na makalabas ng sasakyan. Sa sumunod na eksena, muling bumisita si Phoenix kay Cocteau, na natutuwa sa pagkawasak at takot sa mga tao, na dulot ni Phoenix at ng kanyang gang. Sinabi niya kay Phoenix na ngayon ay meron na siyang mandato na lumikha ng isang perpektong lipunan. Sinubukan ni Phoenix na patayin muli si Cocteau, ngunit hindi pa rin niya magawang hilahin ang gatilyo. Sa pagkadismaya, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na barilin si Cocteau, at tinapon ang kanyang katawan sa fireplace. Sa pamamagitan ng security cam, nakita ni Phoenix sina Spartan at Huxley na dumating sa Cocteau Industries, at ipinadala ang dalawa sa kanyang mga tauhan upang patayin sila. Matapos patumbahin ang dalawang miyembro ng gang, nalaman ni na Huxley at Spartan na pinatay si Cocteau. Nalaman din nila na balak ni Phoenix na i-unfreeze ang mas maraming kriminal, kaya agad silang naghanda na sundan siya sa cryopenitentiary. Gayunpaman, pinatulog ni Spartan si Huxley para mapanatili siyang ligtas at upang malabanan niya ng mag-isa si Phoenix. Samantala sa prison complex, sinimulan na ni Phoenix na i-unfreeze ang mga kriminal sa tulong ni Bob. Matapos malaman na ang proseso ay nasa final stage na, pinatay na ni Phoenix ang natitirang mga tauhan sa pasilidad. Hindi nagtagal, dumating si Spartan at nakipagbarilan kay Phoenix. Habang nagtatago mula kay Spartan, kinontrol ni Phoenix ang isang malaking mechanical claw at inilapat ito patungo kay Spartan upang hawakan siya. Habang nakabitin si Spartan sa crane, pinaglaruan siya ni Phoenix sa pamamagitan ng paggalaw ng claw habang binabaril siya. Hindi nagtagal, natamaan ni Phoenix ang isang tubo sa claw, na naging sanhi ng pagtagas ng freezing agent. Kinuha ni Spartan ang naglilik na tubo at idinirekta ito sa crane para mabasag niya ito pagkatapos nitong magyelo. Matapos makalaya si Spartan, pinaputukan siya ni Phoenix ng laser gun, ngunit sa lalong madaling panahon ay naubusan ito ng enerhiya. Nakipag-ugnayan si Phoenix kay Spartan sa hand-to-hand combat, at nakuha ang kalamangan dahil sa kanyang nakuhang skill sa panahon ng cryostasis. Lumaban si Spartan at nagawang itumba siya ng isang beses, ngunit mabilis na nakarecover si Phoenix at pinatumba muli siya. Sinubukan ni Phoenix na ihulog ang isang bariles kay Spartan, ngunit naiwasan niya ito at kinuha ang isang vial ng cryogenic chemical sa sahig. Habang papalapit si Phoenix para atakihin siya, binasag ni Spartan ang vial para palabasin ang chemical at gawing yelo si Phoenix. Kumapit si Spartan sa isang gumagalaw na crane para maiwasang magyelo. Nang makarating ang crane kay Phoenix, sinipa niya ang kanyang ulo, dahilan para mahulog ito sa sahig at mabasag. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo si Spartan palabas ng bilangguan, nang matrigger ang isang serye ng mga pagsabog sa buong pasilidad. Sa labas, ipinaalam ni Spartan kay Captain Earl na patay na si Phoenix, at sira na din ang cryo prison. Nag-aalala si Earl na hindi nila mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa malaking lungsod pagkatapos ng pagkamatay ni Cocteau, ngunit tiniyak sa kanila ni Spartan na magiging okay lang sila. Sarkastikong sinabi ni Huxley kay Spartan na naa-appreciate niya ang pagpatulog sa kanya upang mapanatili siyang ligtas. Nang ialok ng babae na dapat silang magtrabaho ng magkasama, sumang-ayon si Spartan at hinalikan siya. Matapos humiwalay sa halik,
Sa tingin ni Huxley ay mas maganda ang pakiramdam ng iba pang aktibidad sa paglilipat ng likido, kaya nilaplap niyang muli si Spartan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.